Oops! Huwag mo itapon ang iyong overripe banana. Gawa tayo ng banana bread at banana pancake. So, makikita mo sa yung screen ang mga ingredients na ginamit ko. So, kung makapansin mo, overripe na talaga yung banana ko. So, kailangan lang natin siyang i-mash. Then, gumamit ako ng isang pack ng pancake mix. Nag-add din ako ng isang pack na milk para mas creamy ang ating magiging pancake bread at saka pancake and bread. Nag-add din ako ng egg, vanilla, and oil. So, kailangan lang natin itong paghuluin ng mabuti. So, pag medyo mapapansin nyo na medyo malapot ang ating mixture, so tulad na naglagay ako ng konting water. So, sa aking silicone tray, naglagay ako ng butter para hindi manikit ang ating gagawing banana bread. So, kung mapapansin nyo, sa air fryer ko lang siya niluto since wala naman akong oven. So, doon sa mga natira pa nating mixture, gagawin naman natin siyang banana pancake. So, tulad lang ng karaniwan pancake, so naglagay tayo ng butter. Then, ipiprito lang natin both sides ang ating pancake at napaka-yummy ng ating dalawang nagawa dito sa ating overripe banana. So yan, napakasarap ng ating banana bread. So naglagay ako dyan ng peanut na toppings para may konting crunch at napaka-soft ng loob. Maraming salamat! Cravings ka rin ba ng seafood butter garlic? Pero mahal siya kapag pumunta ka sa isang resto. So gawa tayo. So ito yung naging cravings ko nitong weekend. Kaya naman, ako ay gagawa. So nasa screen nyo ang main ingredients ng ating gagawing seafood butter garlic. So andyan yung meron alimango, tahong hipon, and mais. So kung mapapansin nyo, naglagay muna ako ng oil bago ang butter kasi ito yung isang technique para hindi madaling masunog ang ating butter. So once matunaw ng ating butter, ang ginagamit ko nga pala dito ay yung fried garlic na ihinaan nyo lang yung inyong apoy or kung sa induction na tulad ng ginagamit ko, hinihinaan ko lang yung aking temperature kasi luto na naman yung aking garlic para hindi lang pumait. Then sinutay ko muna ang aking corn sa butter para mas lumasa to sa corn. Then naglagay ako dito ng oyster sauce para mas masarap. Then instead na water, ang ginamit ko ay soda. So isang pakulo ko lang kasi alam ko naman na mas matagal maluto ang mais. So isang pakulo ko lang sa mais soda. Inilagay ko na lahat ang aking mga seafoods. Then hinalo-halo ko lang para ma-distribute yung lasa ng ating pinakasabaw. So hinayaan ko lang itong kumulo at medyo mabawasan yung ating sabaw para magtiken naman yung ating pinaka-sauce. Naglagay ako ng konting breading mix para mas magtiken ng ating sauce. So enjoy guys! Maraming salamat! Kain na po tayo ng yummy buttered seafood. Meron kasi akong leftover na lettuce sa aking ref. So, naisipan kong gumawa ng salad. So, ang aking ginawa is combination ng vegetables and fruits. Since ako ay merong mga hinog na mangga, apple, sa ref pa. So, nakikita nyo sa screen ang aking mga pinagsama-sama. So, nilagyan ko lang siya ng isang can na century. Tapos, naglagay din ako dyan ng cheese. For dressing, iyan ay combination naman ng mayonnaise at ng sesame oil. So, ginayat ko lang ang aking mga gulay, ang prutas ko sa bite size. So, kung makikita nyo sa inyong ref talaga, sa inyong screen, sorry, na ginayat ko lang ang aking mangga, ang aking apple, at inilagay ko lang directly ang tuna, wala nang alis-alis na kung anumang oil dyan. Tapos, nagyad-yad ako ng konting cheese. Then, mekus-mekus nga. Sabi nga nila, mekus-mekus. Hanggang sa mag-blend well ang ating mga pinagsama-samang fruits, vegetables, and dressing. And then, pwede na yan. After na mamekus-mekus nyo na mabuti, ready to serve na. Or pwede nyo rin naman na ilagay muna sa inyong ref para medyo mag-chill lang ng konti para mas masarap siya. Pero sa case na to, wala nang ref yan. Pagka mekus-mekus ko, sabay kain na. So by the way guys, naglagay rin pala ako dyan ng whole kernel corn para lalong sumarap. Thank you!
Bigla ko lang na-miss yung mango sticky rice na natikman ko nung nag-Thailand kami. Kaya sinubukan kong gumawa ng aking version ng mango sticky rice. Since ako ay mga nakapag-ipon, makikita niyo yung maliliit na dipping na yan. Yan ay galing doon sa mga nabili ko ng mango sticky rice na dehydrated. So, itinabi ko yan. Bumili ako ng malagkit. So, kalahating kilo yan. Tapos, inilagay ko lahat yung mga dipping. So, noong naluto to, so, nag-start na ako mag-assemble. So, ginaya ko lang yung kung paano namin nabili yung mango sticky rice sa Thailand. So, ganun yung itsura niya. Medyo napadami lang yung lagay ko ng sticky rice. Pero, dinamihan ko din naman syempre yung aking mangga. So, ang ginawa ko dyan, nag-add ako ng konting condense para mas maging creamy yung lasa ng ating rice. So, yan na yung isa sa nagawa ko. So, inilagay ko lang siya sa isang microwavable na lalagyan. So, ang sarap niya. Pwede siyang merienda, tulad ng ginawa namin. Tapos, pwede rin naman siya munang ilagay sa ref para medyo lumamig yung ating mango sticky rice bago kainin. So, both naman ay masarap siyang kainin as long as, syempre, masarap yung ating mangga. Maraming salamat!